Hi! May isi-share ako sa inyo na example ng sahod ng isang online casino dealer. Pumapasok dito yung basic, KPI, attendance incentives, at food allowance kung merong food allowance or pa free food si company. Pagdating sa basic salary ng online casino dealer, madalas pumapasok ito sa 14,000 up to 16,000. Pero itong example na isi-share ko sa inyo, 16,000 ang basic salary. Bakit kailangan ng basic salary? Ang basic salary, dito pumapasok yung government law. Dito pumapasok kung mayroon ka bang tax or hindi ka kukuhanan ng tax. Kaya, ang basic salary ng online casino dealer, yung ibang company, nilalagay lang nila is 14,000 or 16,000 para wala kang tax pagdating sa government law. Pagdating naman sa KPI, ano ba ang KPI? Ang KPI parang performance bonus. Ang KPI, hindi siya pasok sa government law. Ibig sabihin, pabonus siya ni company. Ang example na ibibigay ko sa inyong KPI ay 5,000. Yan yung mga basic na KPI ngayon sa online casino dealer. Sa KPI, meron tayong tinatawag na grading system. Merong nakakakuha ng grade A, B, C, and D. Pag nakakuha ka ng grade A sa KPI, yun yung buo na makuha mong KPI. Kunwari is 5,000. Pagka nakuha mo yon, ibig sabihin, wala kang mistake, wala kang absent or late. Dahil sa KPI, pumapasok din yung performance mo pagdating sa attendance. Pag nakuha mo naman sa KPI ay grade B, makakakuha ka ng 3,000. Ulitin ko, ang grade A ay 5,000, ang grade B ay 3,000. Pag naging grade B ka, ibig sabihin, meron kang mistake or meron kang absent or late. Pag bumaba naman sa grade C, ang grade mo sa KPI, ibig sabihin, marami ka talagang mistake. At ang grade C, parang pasang-awa na lang yun. So, makakakuha ka ng 1,500 pag grade C ang nakuha mo sa KPI. Pag nakuha mo naman sa KPI ay grade D, ibig sabihin, hindi talaga maganda ang performance mo or pala absent ka talaga or pala late. Kaya, pag grade D ang nakuha mo sa KPI, 0 na ang KPI mo. Meron ding attendance incentives or attendance bonus. Itong attendance incentives ay hindi rin kasama sa government law, kaya pa-bonus din siya ni company. Sa attendance incentives, meron tayong 3,000. Pero pag may absent ka sa ibang company, hindi naman lahat, pero sa ibang company, pag isang absent ka lang, forfeited na siya or 0. Sa Pacific naman, sa HR Pacific, kasi nagtrabaho ko sa HR Pacific noong 2023, pero wala naman ako naging absent doon or late, hindi siya nagiging forfeited. Yung 3,000, mababawasan lang siya ng 500 ata pag may isang absent ka. Basta hindi siya forfeited. Pero sa ibang company, forfeited siya. Meron ding food allowance. At ang food allowance, hindi rin siya kasama sa government law. Bonus din siya ni company. Every month to guys yung pinag-uusapan nating KPI, attendance, and food allowance is every month na nakukuha. Pagdating naman sa food allowance, meron tayong 8,000. So, hindi lahat ng company is may food allowance dahil may ibang company tulad ni Datang, wala siyang food allowance dahil meron siyang free meal o free food sa company. Kaya wala silang food allowance. At pagdating sa food allowance, nababawasan din siya kapag meron kang absent. Ang total ng example na sahod ng online casino dealer na sinabi ko sa inyo is 32,000 sa isang buwan. Kung kumpleto ang KPI mo, makukuha mo ang 32,000 na sahod. At yan yung masishare ko sa inyo sa sahod ng online casino dealer, kaya umaabot siya ng ganun kalaki dahil pumapasok ang KPI, attendance, at food allowance. So yan lang ang masishare ko sa inyo sa sahod ng online casino dealer. Sana naintindihan niyo itong video na to at yung explanation ko. Thank you for watching! Thank you.